Oh mga kababayan, eto na ang ebidensya na wala na talagang solid north dahil dalawang Ilocano mga kababayan na prominente sa politika ang nilaglag na si Ngagba. Kababayan niyang Ilocano ha, unang-una si Chavit Singson mga kababayan at ang pangalawa, etong si Attorney Respicio na isa sa mga proponent mga kababayan sa nagsampa ng impeachment case mga kababayan laban kay Bangag. At matindi ang kanilang mga ebidensya mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano. Lahat ng Ilocano kabilang na sa Ilocos Norte. Anong masasabi niyo mga Ilocano? Naiintindihan natin kung yung ibang Ilocano mga kababayan sumusuporta kay Marcos Sr. Pero yung mga Ilocanong sumusuporta pa rin kay Marcos Jr., mahiya naman kayo. Hindi porket kababayan nyo, magbulag-bulagan na lang kayo. Diyos ko. Tingnan nyo sa Attorney Respicio, Ilocano, nilaglag na si Da Junior mga kababayan. Lahat ng Tagaluzon at lahat ng mga kumokontrang elective official laban sa administrasyon na ito. Ngagba. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na may solid na north. ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Mga Ilocano mga kababayan. Survey lang. Sino ang mga taga Ilocos dito mga kababayan o may dugong Ilocano? Sinusuportahan niyo ba si BBM? Bongbong Marcos Jr.? Hindi Sagot. totoo. Nakakampi nila lahat ng mga nakaupong opisyal sa ating gobyerno. Dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final na unang impeachment complaint. Bakuna. Kaunti. Kasabwat nila mga kababayan. Para wala Kasabwat. na maayos na umandar na impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number one Si na Chavit. political lawyer sa ating bayan. Si Topacio. At napakakapal na papeles at andam. napakakapal na Hindi katulad ng mga mga kababayan, yung ebidensya nung nauna, yung abogado ni Lisa Tanga, Marcos. 15 pages lang. Eto mga kababayan, ang dami nilang papeles. ebidensya. Sali ako dyan. Anda. Dahil gusto nating matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. Sali din ako dyan. Kaya nandito ako para patunayan na merong totoong nangyaring graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming complaint. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawakang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Wala nang duda. Wala nang duda mga kababayan dahil pati na si Bangag mga kababayan naniniwala na mayroong kurakutan. Kaya lang, gusto niyang ituro sa iba. Inamin na nila, hindi ba? Sa ulay na nga ng mga milyones mga kababayan, kundi bilyones. Inamin na rin nila at alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Isipin nyo na lang mga kababayan na eto ha, di ba andun nagsauli na daw ng umabot na sa mga bilyon-bilyon mga kababayan sa nauli. Paano nila na itago yun mga kababayan na kung na-freeze nila ang kanilang account? Ang mga bank nila mga kababayan, bank accounts. Meron pang bilyones sa kanilang accounts ha, na-freeze. Tapos nakapagsauli pa sila mga kababayan. So meaning, totoo talaga na nasa Si maleta. Saldi, si Romualdez, at si BBM. Nababangag. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila. Tuturuan. Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Saldi versus yung credibility ni BBM? Ang tingnan lang natin mga kababayan ay yung yung senaryo ng pagkakasabi mga kababayan. Kung paano in-execute ang pagnanakaw. Kung kapanipaniwala ba. Ngayon, ano ang credibility ni Saldi? Kinento niya na lahat yung modus. Yung unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jing Paras. Hindi na siya nakakakuha ng benefits sa PhilHealth. Huwag naman si Jim para si Yung Isap. aking bangko kapag nabankrupt, wala na akong makukuhang pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. PDIC, no? Kwento na ni Saldi lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-maleta sa Malacanang, sa Pods Park, 2 billion. Ayun ang daming pera. Bilyong-bilyong salapi ang dinideliver amongst them. Yun yung isang amongst side them. ng credibility. Ngayon, tignan natin yung isang side ng credibility. Anong sagot?
AI. O ang depensa na nabangag mga kababayan. Ayan. AI daw. Ano din ito, no? Kwela din ito, abogado na ito mga kababayan. Kung ikaw ang husgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa o yung nagpapalusot na mastermind? Alam na yan. Kapag Alam na ikaw din. ang husgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simpleng question lamang on the ground of graft and corruption dito sa aming impeachment complaint, maniniwala ka ba kay Saldi? Kapag naniniwala ka kay Saldi at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, Palusot ni impeach Batangag. dapat si BBM Talaga? dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Corruption. Dagdag lang ako, no? Hindi lang graft and corruption. Dagdag. Yung dagdag. pagtanggap ng 2 billion per month SOP or 57 billion na kickbacks allegedly na diniliver Sana no, mayroon kayong mga witness dyan. Sana may maglakas ng loob mga kababayan na ni mag-witness. Saldi ko sa kanya kay President Marcos Jr., the respondent in our impeachment complaint. Yan po ay violation ng Constitution, culpable violation. I'm Culpable referring to Article violation. 7, Section 13. Bawal ang conflict of interest. Bawal kumuha ng kickbacks. Bawal tumanggap ng regalo sa mga Bawal. transaksyon sa Oo. gobyerno. Saan ba galing itong 57 billion or 2 billion per month? Sa mga kontraktor po ito na may transaksyon sa gobyerno. Yan ang culpable violation of the Constitution of the President aside from Republic Act 3019, anti-graft law. Dalawa po ang kanyang violation dito sa kickback scheme or SOP na sinabi ni Saldi ko. Yung bribery ay kasama na sa graft and corruption, kasama na rin siya dito sa Article 7, Section 13 of the Constitution. Just a short, alam mo, si Saldi, personal friend ko. Ang At friend mo si sinabi niya Saldi talaga ko? Yung mga sinasabi niya tungkol kay Marcos. O ano sabi niya kay No. Marcos? In fact, he told me na baka tanggalin na siya sa Appropriations Committee dahil hindi siya nakadeliver sa amount na napakalaki na hinihingi nila Marcos Jr. at pamilya niya. So, in other words, mga kababayan, Saldi ko, sinasabi nila, hindi, hearsay lang yan kasi wala naman siyang under oath doon sa kanya. Hindi po totoo yan, may jurisprudence na po tayo na yung galing sa Facebook is admissible in evidence. Pangalawa, kasama siya sa isang conspiracy. Kasama sa conspiracy. To commit crimes of plunder. So, kapag paniwala ka nga papaniwala ang sinasabi ni Saldi ko. Paniwala. So, yun po, kaya dito sa complaint namin, in-emphasize namin yung mga ebidensya against Marcos sa mga diniliver na pera. Pero hanggang ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee, Wala Blue Ribbon mga kababayan, si Lacson Pisot. kaya nga po nag-file kami ng impeachment dahil ang tingin namin si Lacson masyadong Udas. pabor sa kanila. Hindi niya pinatawag si Bersamin. Oo nga, no? Hindi niya pinatawag si Amina Pangandaman. tingnan mo si Amina, katuwang pa ni Mike, defensor sa kasat. Dapat yun, isasalang yun. Kasi sinasabi ni Saldi ko, nung nagpa-insert si Marcos ng 100 billion pesos, tumawag sa kanya si Amina, Yan dapat pinatawag si Pangandaman at si Bersamin. Dahil yun ang sinasabi ni Zaldi ko Pangandaman. Tapos kinlear niya na, o kung gusto mo i-clear, si Adrian Bersamin. Pero hindi ito tinawag ni Lacson. So, Bias. our only recourse is this impeachment para isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinain dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, nandito na sa articles namin, pero Saldi ko mention 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos Grabe, nagkaroon no? ng investigation kailan lang sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Saldi ko, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz.
sa Tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, yan oh. Maliwanag na ano testimonya mga kababayan. Kagabi nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung Ayan. papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, Hala, kahit nasa ayan. Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan Ayan mga suspended kababayan. Oh, titistigo na. rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Oh. So, salamat po. Ngayon, dadaling ko naman yung topic on the economic sabotage. So, yung graft and corruption, tapos na po tayo. Economic sabotage doon po sa sugar and energy to be discussed by Congressman Jing Paras. Oh, economic sabotage din. Before I go to that, mayroon po muna akong may nakaligtaan. Yung sinasabi nila, si Vice President gumasto, nilustay yung pera na 125 million galing sa pondo na for confidential funds. Pero magkakaroon kaya nagpagastos si Vice President kung hindi binigay ni Marcos yung pera Oh, see? galing sa contingent fund. So, isa sa mga tinatakel namin na culpable violation of the Constitution is the violation of Marcos for releasing from his contingent fund 125 million plus 70 million for other expenses, pero yung 125 for confidential fund. Galing yung kay Marcos, no? Sinasabi ng mga experts, including former Senate President Drilon, that is unconstitutional. You can refer to the interview of Drilon and sino ito sa ABS? The other one, Karen Davila. Karen Dabelat. Sinasabi ni Drilon, what Marcos did was unconstitutional kasi naglipat siya ng item, ng pera from the contingent to confidential fund. Wala namang item in the general appropriation. Bawal po lang mag-obent according to the Constitution. It's a violation of law to transfer fund when there is no item. You cannot augment Yan, kasuhan unless yan si ano. savings. Ang Hindi si contingent Sara kakasuhan dahil ano lang hindi naman si Sara ang naglipat ng pondo. fund is not savings. Only savings can be used by the President. So, Marcos has violated. Bago nyo sampahan si Sara, si Marcos muna ang sinampahan namin. Kasi siya ang source ng pera na ginastos ni Sara Duterte. Second, graft and corruption. Matindi itong graft and corruption ni Marcos. Ba't hindi talaga? Ito mismo. It was heard in Congress. Si Undersecretary Panganiban was caught saying that it was Marcos who ordered the importation of 440,000 tons of sugar without a sugar order. Sabi niya, let's do it ourselves. Inamin po ito ni Panganiban nung tinanong siya ni Risa, dinidikdik siya ni Risa Ontiveros, ni Pimentel at ni Tolentino. Nandito po ang conversation nila. Ito po ang exchanges nila. Sabi ni Panganiban, ang sabi ni Presidente, let's do it ourselves. Anong ibig sabihin ng let's do it ourselves? Sila. Walang sinusunod na regulasyon. Ang regulasyon kasi, bago ka pa kapag-import, you have a sugar order. Ito, there was no bidding. Hindi, ang matindi nito, pumili lang siya ng 3 sa 30 o 40. Pinili niya yung 3, All Asian Counter Trade, si Escaler, kaibigan niya yan,
yung Sokdem Philippines na kinwestiyon ni Risa na walang pera, at itong Edison Lee Marketing. Bakit pipiliin mo lang yung tatlo when there are more qualified? Nakipag-meeting pa si Marcos, mayroon tayong picture na nag-meeting si Marcos with these only 3 traders in Malacanang. So, this is graft and corruption, mga kababayan, giving undue advantage, unwarranted benefits to these 3 traders over others who are more qualified. Pinili niya without the benefit of the bidding, at the same time, walang sugar order. Tapos, pag dumating na yung kargamento, saka na lang nila nilalakad yung sugar order after the fact. So, he has already committed the crime of graft and corruption. And also, betrayal of public trust because he has reneged on his duty under his oath of office that he will execute the laws faithfully. Hindi niya in-execute kasi siya mismo ang gumawa ng violation of law. Ito naman, to favor his campaign crony, nung binili ni Rason yung Shell, una-muna binenta yung, alam niyo itong Malampaya, ang laking pera na kinikita ng gobyerno. Maski 5% lang ang share natin. Kasi 45% is owned by Chevron, 45% is owned by Shell. I should know this because naging chairman ako dyan sa kumpanya niyan, yung PNOCEC. So, mag-i-expire yung service contract 38 ng 2024. Dapat sana, para kumita ang gobyerno, niribid yun. Ihanap ng bagong bidder para papasok ang pera. Ang ginawa nila, binigay kay Rason yung share. Binigay kay Odena yung Chevron. Pero ngayon, si Rason na lahat ang may-ari. Pero ang masama at masaklap, walang bidding, wala lahat, in-extend for another 15 years, mga kababayan, yung kontrata unilaterally by Marcos. Can you imagine? So, that is giving unwarranted benefits to Rason, yung kanyang prime company. So, this is graft and corruption in the real sense. Kasi wala namang sinasabi ng karamihan that could have benefited the people kung una muna, paalam natin sa mga kababayan nating mga OFW, yung pagka kayo ay nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno habang kayo ay nasa ibang bansa, yan po ay hindi kusang loob, hindi kumbaga parang papogi nila na kayo tinutulungan nila at tatanawin ninyo ang utang na loob. Yan po ay obligasyon ng ating gobyerno na kayo ay tulungan. At dito po sa pagkakataong ito, the reverse happened. Ano po, yung nasa labas, tutulungan ka. Napapansin ninyo, yung mga nakukulong, yung mga bago pugutan ng ulo, we make representations with the government because our government must be able to protect our citizens in other countries para yung sila naman ay maproteksyonan natin sa kapangyarihan ng gobyerno kung saan silang bansa nandoon. Okay, so that is the prime duty of government is to serve and protect the people. We will give flesh to this constitutional provision doon sa nangyari noong March 11, 2025. Sa airport, no? So, it doesn't matter, hindi personality driven, kundi ito ay obligasyon ng ating gobyerno na kailangang gampanan. Kaya sinasabi namin, sinasakdal namin ang Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ng paglabag sa saligang batas, ng pagbigo sa tiwala ng taong bayan, at ang paglabag sa batas. Ayan. Nung March 11 ba? Siguradong. March 11, 2025. Sa airport, inaresto si Pangulong Duterte. Hindi siya napagbigyan na matulungan ng kanyang abogado. He was denied legal representation. Yung isang abogado nga niya, hinangkap pa, inalis doon. No? So, it's all in the complaint, yung narration of facts. No? But
Now, we all witnessed this, so I don't have to parang sabihin. Gusto ko lang klaruhin is ang sinasabi nila, ang basihan nila sa pag-aresto is yung sinasabi nilang ICC warrant of arrest. Okay. Under the law, a foreign judgment is a piece of paper, nothing more than just a piece of paper. Pwede ba sabihin panday ko? It's just a mere scrap of paper. It's nothing, it's worthless unless this is recognized by our local court. Kaya ang sinasabi, dapat, kung totoong merong warrant of arrest, dapat dinaan muna sa korte. Regional trial court po ang mayroong jurisdiction to hear this kind of complaints. Dapat dinala siya sa korte at doon siya pinaharap para patunayan, unang-una, na yung ICC warrant, assuming that it was issued by a competent court. Competent, hindi lang korte, it has to be issued by a competent court, a court that has jurisdiction to issue the warrant. Alright? Ngayon yung ating korte, pagkatapos na dinig ganyan, siya yung mag-i-issue ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest ng korte natin, ang gagamitin ng mga aaresto para siya ay arestuhin dahil yon ang may bisa. Hindi yung warrant of arrest ng kahit sino. Alright? We violated all this. Lahat ng batas. So we have an enumeration of the laws violated by them. Unang-una, yung Republic Act 7438. Yan yung karapatan ng kung sino mang arestado, detinado o undergoing custodial investigation at all times, yun ang sabi ng batas, you must be assisted by counsel. Ito yung other high crimes. No? So first of all, na-violate niya yun. He was treated inhumanely. Nandito po lahat. Meron akong kopya, bigyan ko kayo mamaya. Violated yung alam po ninyo, meron yung ating Bill of Rights, yung number 1. Hindi yung number 1 just because yun yung una nilang naisip, but because that is the fundamental, most basic right of every Filipino is yung no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And nor shall anybody be denied the equal protection of law. Kaya po yan number 1, yan yung talagang number 1. Hindi yan yung nag-aksidente lamang na nailagay na number 1. This was violated, yung kanyang liberty. Hindi siya nabigyan ng due process. No? Ngayon, bakit sinasabi natin si Presidente ang may kasalanan ng lahat ng ito kahit wala siya doon sa airport? Because he is the head of the executive department. And under Article 7, Section 1, he is the head of the executive department and he is the one in charge of making sure that all laws are executed properly. Alright? So, ngayon yung ang masaklap dito, ang masaklap dito hindi yung Pilipinong nasa labas na hindi mo tinulungan. Ang masaklap dito, yung Pilipinong nasa Pilipinas, pinadala mo sa ibang bansa kahit wala kang obligasyong ipadala yung taong yun sa ibang bansa at pagkatapos iniwanan mo doon without any aid or assistance from the Philippine government. That makes matters worse. This to us is culpable violation of the Constitution. This to us is betrayal of public trust and the crimes that they committed are all high crimes. Yung punishable by death yung yung kidnapping, actually kidnapping lang tinatawag para maunawaan ng lahat, no. Pero actually the crime committed is serious illegal detention which is punishable by reclusion perpetua to death, and that makes it a very high crime similar to treason, bribery, plunder. Yan. So, malupit po yung mga crimes committed. Ito pa, para kay General Torre. General Torre, you violated Republic Act 7438. Ang penalty po doon, mababa lang ang multa, 6,000 pesos lang. Pero may imprisonment, not less than 8 years, not more than 10 years. Pero ang pinakamaganda po, merong naka-attach na penalty na perpetual absolute disqualification from holding public office. In other words, once you are convicted, wala ka na pong retirement pay. Salamat po. Thank you, General Garcia. Kong Jing, would you like to add? Si Atty. Manny muna. Ang matindi doon is
lahat itong gumagalaw, John B. Cremulya, Anyo, Ibo, Binisto, lahat sila ni John B. Cremulya, not the planet. So it's a conspiracy to put Duterte under rendition. And the fact is, they have lied. They have lied to the public. Sinasabi ni Marcos, meron na tayong Interpol. Pero wala naman pala red notice. Wala naman palang red notice. Kasi daw the red notice, we are now obligated to the Interpol. Pero he disregarded what he has been saying, that the ICC has no jurisdiction. The ICC has no sovereignty over our country. The ICC has no jurisdiction. So he contradicted that, which he has been pronouncing for so long, by just a mere, we cannot refuse the Interpol. We are so tapos hindi naman pala red notice, kundi diffusion lang. Wala nga eh. It's not even approved by the head of the Interpol yung ginawa nila. So all this malalagot si Marcos Jr. dito sa lahat ng mga kabulastugan na ginagawa niya. Okay. Dagdagan ko lang. Walang jurisdiction yung ICC. You know why? Because March 17, 2018, March 17, 2018, nag-withdraw na tayo ng ating membership sa ICC. So yung residual 1 year nila is March 16, 2019. So up to that time, wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. We have evidence to prove that the first time the ICC investigators came to the Philippines was in 2022. We have evidence... 22? 22, 23? 23 yata. 23. And we have evidence kung sino ang nagbigay ng suporta. Should we say it here? Anyway, it's in the complaint, supported by no less than the speaker, former speaker, Martin Romualdez, Saldico, andyan naman si Saldi eh. Pwede niyang aminin o hindi. Sa kanya yon. And Sunny Trillanes. Thank you, General Garcia. Attorney Manny, would you like to add? Under ground number 6 of our impeachment complaint of the people of the Philippines, would like to state the respondent Ferdinand R. Marcos Jr. culpably violated Section 2, Section 1, and Section 6, Article 3, the Bill of Rights, respectively, of the Constitution in causing the arrest, detention, and rendition of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. These are fundamental rights guaranteed to every citizen of the Philippines, regardless of positions, and these were all violated. And if you violate the fundamental rights of Filipinos, you commit the crimes under the revised penal code. These are crimes against the fundamental rights under the revised penal code. The President is the chief implementer of the revised penal code, and yet he masterminded the extrajudicial rendition of former President Duterte. Kaya hindi basta-basta yung sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Kasi siya ang nag-implement ng batas. Hindi ito about politics. He disregarded the right of a Filipino and put in danger and bargain away our national sovereignty. Nasa aming complaint din yan. So thank you very much. Thank you. So, I want to add, alam mo kasi, the responsibility of the President is overwhelming. Maraming nagsasabi na sector or even the people around him are saying si Presidente ang nagpapaimbestiga. But kami sa grupo namin, we don't believe na siya ang nagpapaimbestiga. Ang belief namin ay siya ang mastermind. Siya ang numero 1 na kurakot sa bansa natin. But how do we make him accountable? He is immune from suit. We cannot file a case against him in the ombudsman.
The ICI is under sa kanya. Hindi pwedeng mag-imbestiga sa kanya. Sa Senate, there is a separation of power. So, ang tangi lamang na binibigay ng ating saligang batas na mananagot ang Pangulo is through an impeachment. Kaya po, pinag-isipan namin na ito na matagal. We have come to the ultimate decision na dapat mananagot si Marcos dahil siya ay maraming ginagawang kabulastugan sa ating bansa. And it is through the impeachment. Pero nanghihinakit kami dahil mukhang hindi kami pinagbigyan ng karapatan na magiging impeacher, which is enshrined in our Constitution. So, that is why we are here today. Maraming po salamat. Okay, so for the first part of the complaint of the impeachment article, I'd like to turn the mic to Attorney Manny Luna. Just a background, Attorney Manny Luna was one of those also who filed against Chairman Andy Bautista during that impeachment process along with Kong Jing Paras and Attorney Topacio. Attorney Manny? Just a little correction. I was the counsel of the two patriotic Filipinos, former Congressman Jing Paras and Attorney Perdy Topacio in the successful impeachment of former COMELEC Chairman Andres Bautista. Napa-impeach namin siya. That was very historic. Now, we proceed to the impeachment complaint. First and foremost, gusto natin sabihin na ang aming complaint is a people's complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay complaint ng Pilipino na naghihikahos, Pilipino na dinaya at pinagkait ng magandang kinabukasan, Pilipino na ninakawan ng pera. So the first ground namin is itong fiscal irresponsibility of the President. I would like to state the first ground. The respondent, Ferdinand R. Marcos Jr., culpably violated Article 7, Section 22 of the Constitution in recommending unprogrammed appropriations and not vetoing increase unprogrammed appropriations in the General Appropriations Act of 2023. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, yung unprogrammed appropriations cast a big shadow on the budget since 2023. Kasama yung 2024 and 2025. Dahil ito ay walang clear financing sources, sa palagay namin, unconstitutional ito. In fact, there's a pending petition in the Supreme Court that calls for the declaration of unconstitutionality ng ang program appropriations. Ang problema dito, noong 2023, 588 billion pesos of taxpayers' money ang hindi binito ng ating Pangulong Marcos Jr. At ito ay isa sa mga pondo na naging source ng kickbacks. In a recent exchanges sa Senate, kinumpirma no less than Senator Sherwin Gatchalian through his interpellation of Senator Chis Escudero, former SP ng Senate, na mula 2023 hanggang 2024 up to 2025, yan ang pinakamalaking anomalya sa flood control na nangyari. Can you imagine 588 billion hindi man lang binito ng ating Pangulo? This is unconstitutional. Bakit? Ang program appropriations ay walang source of financing. Sa Constitution, required po under Article 7, Section 22 na ma-identify yung sources of financing. Kaya itong program, mula sa simula, nagiging grab-prone ito, naabuso eh. In fact, PCIJ has termed it as a source of misuse of funds. Even Rappler and other media organizations and business experts. Kaya ito ang unang ground namin against the President. He culpably violated the Constitution, Article 7, Section 22, for failing
to veto the unprogrammed appropriations, and 4, recommending unprogrammed appropriations in the 2023 National Expenditure Program. Thank you po. Thank you so much, Attorney Manny. In addition to what Attorney Manny mentioned, dun sa program allocation, yung fiscal responsibility, nandito po yung mismong kopya ng mga SARO na nirelease ng Presidente. Ito ang program allocation can only happen kung merong extra fund as explained by Attorney Manny Luna. Pero kung titingnan nyo, yung mga SARO na nirelease ng ating Pangulo, February 27, 2024, 807 million. February 27, 2024, 394 million. February 27, 2024, 462 million. Pebrero pa lang. Wala pang ang revenues. Ito na po. Ang unprogrammed allocation, hindi na ho makakailan ng Presidente kasi siya mismo ang kasama para sabihin may extra revenue at i-release niya ang pondo para dito. Ito po ang kopya ng buong GAA na kung saan pinagbatayan ang release ng unprogrammed allocation. And again, as pointed by Attorney Manny Luna, lahat napunta o karamihan, majority, flood control. Ang aking pong topic, based on the impeachment complaint, is the health, yung Philippine health insurance, yung ating pong PhilHealth. Again, nirelease po to ng ating gobyerno, 89 billion. Mabuti na lang, nahinto ng Korte Suprema at 60 billion lang ang napunta doon sa National Fund. Another fund is the PDIC. Yung PhilHealth to, kung titingnan nyo ang history ng PhilHealth, nauna po yan nung ginawa ni GMA, nagkaroon with cooperation din LGU para sa mahihirap. Nung umupo si Pinoy, in-expand niya ang mga benefits ng mga mahihirap. During the time of President Duterte, ginawa niyang universal healthcare. Kaya po, ang pondo ng national government every year, on average, 80 billion, nagbibigay tayo sa PhilHealth. Pero yan ay kontribusyon ng bawat isa dito. Yung kontribusyon ng national government para tulungan ang senior citizens at ang mga mahihirap. Kinuha ang pondong ito na 89 billion na nahinto nga po. At again, saan napunta yung pondo? Napunta sa mga priority, sa mga high kickback, unprogrammed, high SOP, no, na mga proyekto, yung flood control program. Kasama ho ang PDIC. Ang PDIC ay dapat insurance ng bawat Pilipino sa bangko. Pag naglagay ka ng pera, nagsara ang bangko, alam mo, merong babalik na pera sa'yo. Kinuha din ang 107 billion at nilagay sa National Government Fund. Ito ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saligang batas, hindi lamang sa batas ng PhilHealth, sa Universal Healthcare, kundi pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Di ba ang sabi ni Dr. Martin Liachon, imbis na expand mo ang PhilHealth program na sa ibang bansa, Tony Liachon, ang sinabi niya, imbis na expand ninyo ang PhilHealth na katulad na ginagawa ng Singapore, Japan, Korea, 10% lang ang kontribusyon ng kahit sino sa mamamayan nila. Kahit na maluba ang sakit. Eh dito sa atin, almost 40, 50, 60%. Pag nagkasakit ka, wala halos nakukuha ang benepisyo. Yan ang tingin namin pinaglabag, ang ginawang paglabag ng ating Pangulo. He was involved in the transfer of funds at paggamit ng funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that, we go to point number 3. Yes, yung rider na ginawa ng Kongreso, yes. Alam mo, ang unprogrammed funds kasi, hindi yan kasama sa budget. Because under the law, sa Constitution, yung National Expenditure Programs, pag-present ng Pangulo yan sa House of Representatives, ang definition yan, it is a program of expenditures and source of revenue. So, yun yung NEP at magiging GAA. Pero sinaksakan nila ng unprogrammed fund. Ang unprogrammed fund, hindi, it does not belong to the definition of the budget. Kaya, it is, at saka parang binigyan ng poder ang presidente na siya nang mamamahala sa pag-dispense or pag-disperse ng unprogrammed grant. It is
considered as undue delegation of legislative power. So, yun po is unconstitutional. So, yun po ang isa sa mga issue dyan. Okay, yung rider, binabanggit lang ni Atty. Manny Luna, yung sinabi nila, if there are excess funds, pwedeng gamitin. The President signed a GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit na provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So una ho namin punto, yung fiscal violation as pointed out, yung diversion ng funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam nyo ho, marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipo-point out ko, yung pong Metro Manila Subway. Ito ho sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero dahil ang pondo, ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa, kinukuha yung pondo, nilalagay sa unprogrammed. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang nilagay. Ito naman, unprogrammed allocation. Yung pangalawa naman, kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa unprogrammed. So yung Metro Manila Subway na dapat may pondo taon-taon, binabawasan nila, nilalagay sa unprogrammed allocation. Because of this delay, combined 6 projects including the Panay-Guimaras Road, ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na. Ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion. Dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project. So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila Subway, that we hope to have in 2028. So with that, we go now to the personal integrity and drug use. So may I call on Ms. Cathy Binag to expound on this.